Nagbabalik na naman ulit tayo sa ating panibagong episode ng Pride of Panay. At last time, na-enjoy natin ang kagandahan ng Alimudjan, Iloilo. At ngayon, ang next destination naman natin ay ang probinsya ng Capiz. Ang Capiz ay nasa bandang central section ng Western Visayas region. At ang capital town nito ay ang Roxas City. Ang probinsya ng Capiz ay kilala sa pagkakaroon ng Placuna placenta o lampirong sa Kabisayaan. It's an oyster shell na ginagawang dekorasyon o di kaya ginagawa ring lampshades, trays, bintana at pintuan. At ang Capiz ay kilala bilang seafood capital of the Philippines. At ito talaga yung gusto namin pag napupunta kami sa ibang lugar dahil na-share namin sa inyo ang journey namin. At excited na kaming ibahagi sa inyo ang trip na to. Tara, samahan nyo kaming i-explore ang probinsya ng Capiz. Take my hand and don't let go. Follow me through the valleys low, down to the river where the waters sing. Let's wash our bodies clean. We would like to invite everyone to come and visit Roxas City. And welcome to Roxas City! First time naming i-explore itong Capiz kasama ninyong lahat ng mga manunood. And our first stop ay ang Casita Juan kung saan kami tutuloy. We'll be spending our holidays here for 3 days and 2 nights with the Chickatings. At bago pa natin na-explore ang kagandahan ng Capiz, magla-lunch na muna kami dahil 2.5 hours din kaming bumiyahe at 3 p.m. na kami nakarating ng Roxas. At dahil hindi pa namin kabisado ang lugar, nagpunta na muna kami ng SM City ng Roxas para maghanap ng makakainan. Quick tour na lang muna tayo sa mga rooms ng Casita Juan bago tayo ulit lumabas para mag-dinner. We will provide na lang the full details ng Casita Juan on our next vlog. At dito kami magdi-dinner sa Captain Seafood sa may San Antonio Kainan Village. Binigyan nila kami ng sinabawan ng isda, pork barbecue, pinatikim din nila ang kanilang lomi at ang kanilang steamed talaba. At may pa-dessert pa dahil All Saints Day, binigyan nila kami ng suman. Maraming salamat sa mababait na owners nitong Captain Seafood Stall numbers 3 and 4 na sina Ma'am Michelle at Sir Sammy at sa mga pogi at magagandang service crew nila. Dito sa Kainan Village, di lang puro pagkain ang sineserve nila, pwede rin ditong mag-chill-chill kasama ng inyong mga friends and family. At may mga nakilala pa nga kaming mga French people. And if you are watching right now, enjoy your visit here in Panay Island. At ipapakita namin sa inyo how Kainan Village looks like during the day. I know that these feelings won't go away. I'm feeling the vibe I can't explain. You know the way around my body. You know the way around my body. Yeah, yeah, the way around my body. You know the way around my body. The way around my body. After dinner, bumalik na din kami agad ng Casita Juan. Meron pala silang mga guests na nagpabook para mag-dinner. Si Casita kasi, di sila yung usual na resort na may menu. Para makapag-order, kailangan nakapagpabook ka muna at meron silang partner na nagkikater ng food for their guests at pwede kang mag-request na kung anong gusto mong ipaluto. Shoutout ka, mami.
Shoutout daw pala sa Shout out sa mga taga Debonaires da. Ari kami sa Kasita. Kasita Juan. O base kung gusto magkapanginan ng view, pwede man ang kapanawagan. Ganto talaga kami matulog kahit sa bahay lang. Pumapagitna pa talaga itong baby boy namin. At maraming salamat sa Kasita Juan dahil makakatulog kami ng mahimbing sa aming first night sa napaka-komportabling higaan na ito. At para bukas, ready na ulit kami i-explore ang Capiz. Maagang nagising si John para i-capture ang sunrise. Unfortunately, mali ang napwestuhan niya. Pero ayos lang din dahil maganda pa rin naman ang umaga, lalo na't maganda ang view na makikita mo rito. Makikita mula rito ang Mantalinga Island na nasa harap nitong Kasita na nagmumukhang burger pag low tide. Maya-maya, nagising na din ako at dahil masyado pang maaga para mag-breakfast, nagtimpla na muna ako ng kape at hot chocolate. At para i-enjoy na din ang ganda ng morning sea view sa Kasita Juan. Nakapulot pa nga itong si Manong Art, isa sa mga staffs ni Kasita Juan ng sea cucumber sa gilid ng dagat. Masarap daw to pag naluto na malutong kainin. Gising na din ang lahat kaya mag-uumagahan na muna kami bago kami sumabak sa kayaking papunta doon sa Mantalinga Island na nasa harap lang nitong Kasita Juan. Piniprepare na nga nila Sir Jong, ang may-ari nitong Kasita Juan, ang kayak na gagamitin namin papunta doon sa Mantalinga Island. Excited na nga din itong mga chikitings sa activity nila today. At bago pa tayo sumabak sa pangmalakasang pagsasagwan, aba syempre mag-sunscreen na muna tayo para di naman tayo magmukhang uling masyadong tirik ang araw today. Ino-orient na nga kami ni Sir Jong sa mga gagawin namin at binigyan niya din kami ng life jacket for our safety. At ayan na nga, hinihila na papunta sa dagat ang mga kayak kaya na-excite na din talaga kami. Pinapasalamatan po namin si Manong Art. Alam po naming mabigat po yung kulay blue na kayak na buhat-buhat po niya. Ayan na nga at nasa kalagitnaan na kami at papalapit na kami ng Mantalinga Island. Halos gusto na nga naming madaliin ang pagsasagwan, nakakangalay nga lang. Buti nga't na-exercise tong mga muscles namin. Narating na nga namin itong Mantalinga Island. Madami pala dito mga sea urchins, kaya doble ingat lang pag nagpunta kayo dito. Mas mabuti nang nakatsinelas ka para iwas tinik lang. Yan pala yung mga sea urchins na nandito. Ang haba ng mga tinik nila. Talagang mapapaaw ka sa sakit pag natusok ka niyan. Sinubukan niya namin kuhanin yung mga sea urchins para makain. Wala kaming dalang gamit pang kuha pero ginawa na lang ng paraan. Yung paddle yung ginamit namin sa pangunga. Abay, maparaan pala itong si Kapride dyan. Nice! Mo to sa likod din sa inyo mga ano. Oh my God! Galakat sila bala. Lagbog na natanaw. Ito na nga yung mga nakuha namin, 7 piraso ng sea urchins. At susubukan namin itong kainin. Ayan, at nililinis na namin, tinatanggalan na muna namin ng mga tinik. Ang haba, mga nasa 2 or 3 inches ang haba ng tinik. Mukhang masarap talaga tong sea urchin. Tinik pa lang, crunchy na. Ano? Ano? May tuktok na siya. Ano eh? Yup. Pakaon na. Oo, pakaon. Abi ko luto, ano pa na? Hindi na, hilaw na pag nakaon.
Seriously? Don't you like need to wash it though? Hindi na. Amo gid man ni magbuka. Oo, wala na ako. Buka na ako. Daw, crab na. Next, pupuntahan na natin ang mga sikat na tourist spots dito sa Rojas City. Di namin kabisado ang lugar kaya nagkandawala-wala kami at napadpad kami dito sa Colasi Port ng Rojas City. Sa kabila pala dapat dun sa may gilid ng Barangay Hall ang daanan papuntang lighthouse. Bale, may lalakarin at biglang hike lang naman ng kaunti, tamang-tama at kailangan na din talaga namin makapag-exercise. O diba? At ayan na ang patunay. Bago pa man kami makarating ng lighthouse, nadaanan namin itong The Edge at may mga nakilala kaming mga bagets dito. Dato sa mga barkada sa taga sa Mulo. Shout out ka muna. Benjamin Alaga Humor. Shout out sa friends ko sa Iloilo. Ira Ken, our sons. We can get back to the good times. We can get back to the good times. One time. We can get back to the good times. One time. We can get back to the good times. One time. We can get back to the good times. One time. Give it to me one time. Give me one time. One time. We can get back to the good times. One time. We can get back to the good times. One time. We can get back to the good times. One time. I know that these feelings won't go away. I'm feeling the vibe I can't explain. You know the way around my body. You know the way around my body. Yeah, yeah, the way around my body. You know the way around my body. The way around my body. Justin na sala. Lagi na invite ko gali ang tanan nga magkagto dire sa Jams, dire sa Roa sa Colasi. And our next destination ay ang lighthouse na. Kaya tara, let's! We can get back to the good times. One time. We can get back to the good times. Naku, huwag kayong maniniwala dyan, walang kinakain yan. We can get back to the good times. One time. We can get back to the good times. And finally, nasa lighthouse na nga kami. Give it to me one time. Give me one time. One time. Hi, Sam! Happy birthday. Pila ka na 18? Okay, so debut niya. Si ma'am? Victoria. Si Victoria. Okay, balian mag-ano ka mo, ma'am? Sister, tas gumangkon namon siya. Okay, manghod. Gumangkon. Anong gumangkon? Sinablos. Okay. I know that these feelings won't go away. I'm feeling the vibe I can't explain. You know the way around my body. You know the way around my body. Yeah, yeah, the way around my body. You know the way around my body. The way around my body. Anong hi? Shout out din ang pamilya. Rin ako pala. Ano name mo, ma'am? Si Trixie Adam. Ay, si Ako yung Trisha. twin si Trixie Adam. Si Ira. Sa twins ka mo? Oo. Oh. Ay, Thank you. makandi para mag-celebrate sa birthday niya. Ay, wow. Happy birthday! And next, ang The Ruins of Alcatraz naman tayo. Dito pa din to sa Colasi, Rojas City. Madami palang mga batang nagtutour guide dito. Ang cute! Ate ma'am, besi short ka dito. Sa dalong, tatlo ka sumempol, infinity pool. Sa babaw, katis-katis, tagot hotel. Kaso nawasok ng bagyo pro sa dagsilan nito. Ha? Ang tira, tatlo ka sumempol. Dalawa lang kami gusto manamig. Ano yung picture? Pang profile pic nyo. No. Sigurado, mas namin ka pa sa akong pakwaon. Mas manamig kuya boss. Oo. Kayo man drone pa.
Oh, hindi human drone na pagid. Kaya kuya, ano kuya? Original nga drone pilot. Ang The Ruins ay dating resort na nasira ng bagyong Frank at napabayaan na, kaya naging atraksyon na ito ngayon sa Rojas City at naging pasyalan ng karamihan dahil sa magandang view na makikita mo rito mula sa taas. I know that these feelings won't go away. I'm feeling the vibe I can't explain. You know the way around my body. You know the way around my body. Yeah, yeah, the way around my body. You know the way around my body. The way around my body. Bago kami bumalik ng Kasitahuan, dumaan muna kami ng Idol Lechon Manok and Liempo dahil balita namin pinipilahan daw ito dito kaya pinatikim sa amin ng may-ari itong lechon manok nila. At ito na din ang uulamin namin tonight. Sa aming huling araw, sinamahan kami ni Sir Jong sa Bularan o sa Fisherman's Village. Ang bulat o uga at tuyo naman sa Tagalog ay isa sa main product ng Rojas City. Bali, diri sa barangay Baybay sa Dumulog. Muli nilang ni hanap buhay ang uga. Depende ni abi kung isa ang ilang pagbulad kung damo dungka nga isda from sa labod. Kay kung bad weather normally dutay ang dako. Di ba damo ang gagulad? Rainy season, kumbaga amuning mahina sila sa production. Siyempre gina-timing lang nila ang drying. So, amuning ilang ginabutangan sang asin para dila ginatimpla ang ang isda. After nila malimpyuhan kung asinan na nila, amuning bulutangan. Daily gini nila ginaobra ang drying. Take advantage nila ang sun. Kaya siyempre kung wala sang init, wala trabaho. Para di kasama sa yada ha. Oo, gani. Hello, good morning. Good morning. Mga ma'am, sir. Dolong, dagko, gali dolong is ang gagmay ng dilis. Pag proseso, sinimang paano man? Botangan tubig nga maalat bala. Tapos ugasan siniho, tapos ibulad mo. At syempre, di po natin palalampasin na di rin natin masubukan kung paano maglatag o magbulad nitong patutuyuing mga dilis. O di ba mukhang expert? Ito kasi ang dating trabaho ko. Kung may bangus girl ang Rojas City, may dilis girl naman ang Pride of Panay. I know that these feelings won't go away. I'm feeling the vibe I can't explain. You know the way around my body. You know the way around my body. Yeah, yeah, the way around my body. You know the way around my body. The way around my body. At bago pa man kami bumalik na Iloilo City, dinaanan na muna namin ang bagong bukas at nag-iisang pancake house sa buong Panay. At dito lang ito matatagpuan sa Plantanan Park sa Premier de Mayo, Rojas City. Fortunately, naabutan pa namin itong si Ma'am Tess at si Attorney Blas ang may-ari nitong pancake house and Max's Restaurant at ng mismong Plantanan Park. At nakita nyo naman kung gaano kabait itong si Ma'am Tess, parang si Sir Jong din yung may-ari ng Kasitahuan, maalaga sa mga bisita nila. At tamang-tama lang din ang dating namin dahil gutom na din talaga kami. Di kami na-informed, video pala to.
Dito kami sasakay sa lift na to. Nilagay nila ito para sa mga PWD at para na din di sila mahirapan sa akyat baba. At alam niyo ba, nabili nila ito galing Sweden? Aba, kapangalan ko pa. Pinakita sa amin ni Ma'am Tess and Attorney Blas ang mural na nakasabit sa wall ng second floor ng Max's Restaurant. Pinagawa ito sa isang local artist dito rin sa Capiz na si Sir Lloyd. Mukhang binuhos ng artist na to ang kanyang talento sa mural na to. Gawa ito sa mga seashells na tinapon na at ginawang obra maestra. Saludo po kami sa inyong talento, Sir Lloyd, pang world class at certified Pride of Panay. At dito naman, pinag-uusapan namin ang museum na bubuksan nila dito lang din sa second floor ng Plantanan Building. At yun naman ang next na aabangan natin dahil may mga unusual na mga relics na galing pa sa ibang bansa. I know that these fears won't go away. I'm feeling the vibe I can't explain. You know the way around my body. You know the way around my body. Yeah, yeah, the way around my body. You know the way around my body. The way around my body. And our last destination ay ang Santa Monica Parish Church sa munisipalidad ng Panay, Capiz. We gon' get back to the good time. On time, yeah. Ay, pa-shoutout na lang po kay Renz Loyola. Napakabait niya. Sumama na siya kay Lord. Thank you guys! Ang Santa Monica ay isa sa pinakalumang simbahan sa buong Pilipinas. Ginawa ito noong 1774. Ito ay idiniklarang mapabilang sa National Historical Landmark by the National Historical Commission of the Philippines noong 1997. Ang walls at pillars nitong Santa Monica Church ay gawa sa coral stones. It is decorated with arched and old-fashioned windows and column carvings of European origin. At meron 3 statue na makikita na nakalagay sa pader nitong simbahan na sina Santo Tomas, Saint Augustine, and Santa Monica. Di kami pinalad na makita ang original na bell na nasa 5-story belfry nitong Santa Monica. Ito ang pinakamalaking lingganay o bell sa buong Asya. Nagawa sa 70 sako ng barya na inipon mula sa donasyon ng mga residente nitong bayan. Pero bago pa man kami umalis pabalik ng Iloilo City, pinuntahan na muna namin ang Old Spanish Well din dito. Ito ay gawa din sa coral stone at naging source of water during the Spanish era. At hanggang dito na lang ang aming Capiz adventure. And we would like to thank Casita Juan Bed and Breakfast for giving us a chance to experience comfortable stay. Especially to the humble owner, Sir Jong, and his hospitable staff. Also, we would like to thank Captain Seafood in Kainan Village, to Ma'am Michelle and Sir Sammy, and their staff. And of course, thank you Idol Lechon Manok and Liampo Manamit Gid. And lastly, Plantanan Park to Ma'am Tess and Attorney Blas for giving us a chance to explore more about Plantanan and sharing with us your future plans for Plantanan Park. Take my hand and don't let go. Follow me through the valleys low, down to the river where the waters sing. Let's wash our bodies clean. Take my hand and come with me. Feel the wind, it sets us free. Up to where the mountains rise proudly in the sky.